Malugod na tinanggap ng Department of Agrarian Reform sa Nueva Ecija o DARNE ang delegasyon mula sa Asios Forces do Development AFD kasama ang mga opisyal at kawani ng DAR Central Office at Regional Office 3 para sa entrance conference kaugnay ng field visit sa ilalim ng Pang-Agraryo Tulay Bagong Bayanihan ng mga Magsasaka o PBBM Bridges Project. Isinagawa ang entrance conference noong March 11, 2026 sa Harvest Hotel sa lungsod ng Cabanatuan bilang hudyat ng pagsisimula ng 3 araw na field visit mula March 11 hanggang 13 sa lalawigan ng Nueva Ecija. Layunin ng pagbisita na tulungan ang AFD sa pagsusuri ng mga posibleng lugar na maaaring suportahan sa ilalim ng PBBM Bridges Project. Nakatuon ang proyekto sa pagpapabuti ng koneksyon at accessibility ng mga agrarian reform communities sa pamagitan ng pagtatayo at rehabilitasyon ng mga farm-to-market bridges. Kabilang sa mga kinatawan ng AFD, sina Gautier Singh Collar, Senior Investment Specialist at Giselle Herrera, Project Coordinator. Samantala mula sa Department of Agrarian Reform Central Office ay dumalo sina Jeffelyn A. Goling, Special Assistant mula sa Office of the Assistant Secretary ng Foreign Assisted and Special Projects Office. Richelle B. Piñara, Area Project Manager, Karen S. Ampilocchio, Project Development Officer 2 ng International Development Cooperation. Johan A. Suriaga, Technical Support Staff 4 at Francis Oliver Mariano, Technical Support Staff 3. Kinatawan naman ng DAR Regional Office 3 si Meng Ocampo, Supervising Agrarian Reform Program Officer. Dumalo rin sa nasabing pagpupulong ang mga opisyal ng DAR Nueva Ecija Provincial Office na sina Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Eden B. Ponyo, Officer in Charge Parpo 1 Engineer Ana Marie R. Guillermo at Officer in Charge Chief Agrarian Reform Program Officer Engineer Ryan S. Bulanghaki. Ayon sa DAR, mahalagang naturang field visit upang matukoy ang mga lugar na maaaring makinabang sa proyekto na inaasahang magpapalakas sa transportasyon ng mga produkto ng mga magsasaka at magpapabuti sa kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan. Namangha ang mga netizen sa bagong atraksyon sa Gabaldon kung saan dinarayo ngayon ng mga turista at adventure seekers ang paragliding activity sa Calabasa River sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Matapos itong mag-viral sa social media dahil sa kakaibang karanasan ng paglipad habang tinatanaw ang likas na ganda ng lugar mula sa himpapawid. Sa kumakalat na video online, makikita ang mga bisitang sumasakay sa tandem paragliding kung saan may kasamang professional pilot habang lumilipad sa ibabaw ng kabundukan, ilog at malalawak na luntiang tanawin ng Gabaldon. Batay sa impormasyong ibinahagi sa social media post ng HNL Vlog, nagkakahalaga ng 4,000 pesos ang isang tandem flight na tumatagal ng humigit kumulang 15 minuto. Kasama na rin sa package ang Insta360 video na ginagamit upang maitala ang buong karanasan ng mga sasakay habang nasa himpapawid. Ayon sa mga organizer ng aktibidad, dumaraan muna sa safety briefing ang mga sasakay bago ang paglipad upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Kailangan ding suriin ang kondisyon ng panahon dahil mahalagang salik ang direksyon at lakas ng hangin upang maging ligtas at maayos ang paragliding activity. Dahil sa kakaibang tanawin ng Calabasa River at mga kabundukan na makikita mula sa itaas, unti-unti nang nakikilala ang Gabaldon bilang isa sa mga bagong destinasyon para sa outdoor at adventure tourism sa Nueva Ecija. Malaki rin ang naitutulong ng naturang aktibidad sa turismo ng bayan dahil nagkakaroon ng dagdag na kabuhayan ang ilang lokal na residente tulad ng mga tour guide, food vendors at iba pang maliliit na negosyo sa lugar.
Sa patuloy na pagkalat ng mga video at larawan sa social media, inaasahan ng mga lokal na opisyal at tourism stakeholders na mas dadami pa ang mga bibisita sa Gabaldon upang maranasan ang kakaibang adventure at masilayan ang kagandahan ng kalikasan ng lalawigan mula sa himpapawid. Nananawagan ang isang miyembro ng Water System of Tabasaka Irrigators Association o Tabasaka IA ng Bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija sa mga kinauukulan kaugnay sa limitasyon ng pagbili ng diesel na ginagamit sa kanilang makinarya sa bukid. Ayon sa pahayag ng miyembro ng samahan, pinagkalooban ng kanilang organisasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ng isang 4-wheel tractor at isang combine harvester na ginagamit upang makatulong sa mga magsasaka sa kanilang lugar. Gayunman, nagiging hamon umano sa kanila ang kasalukuyang limitasyon sa pagbili ng diesel na hanggang 10 litro lamang kada transaksyon. Ayon sa kanila, umaabot sa humigit kumulang 30 litro ng diesel ang kinakailangan ng combine harvester upang makapag-giik ng hanggang 150 kaba ng palay. Dahil dito, napipilitan umano silang ilang ulit na bumiyahe upang bumili ng diesel at dalhin ito sa bukid kung saan ginagamit ang makina. Iginiit ng samahan na ang diesel na kanilang binibili ay hindi ibinebenta, kundi ginagamit lamang sa operasyon ng kanilang makinarya upang makatulong sa kapwa magsasaka na nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng farm inputs. Umaasa ang mga magsasaka na mabibigyan sila ng konsiderasyon o eksepsyon sa nasabing patakaran upang mas mapadali ang kanilang trabaho sa bukid at may pagpatuloy ang pagtulong sa kapwa magsasaka. Nananawagan din sila sa pamahalaan na pakinggan ang kanilang hinaing dahil ayon sa kanila, mahalagang masuportahan ang sektor ng agrikultura na siyang nagsusulong ng supply ng pagkain para sa mamamayan ng Pilipinas.